Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay may naganap na isang labanan sa pagitan ng grupo ng Left Emissary at ng grupo ng Royal Palace Guardian. Matapos na atakihin ang emissary ng isang babae at magawa nitong mahawakan ang isa nitong braso, ay agad naman niya itong pinutol, matapos ay sinipa niya ito, upang tumalsik ng malayo na nakita naman ng dalawa pa niyang kasamahan, kaya naman ay napangiti sa mga ito ang emissary at sinabi na ganito din ang kanilang dadanasan pag lumapit pa sila. Matapos ay itinapon na nito ang kamay ng babae at sumipol sa kanyang mga tagasunod. Sabi nito na pinapahintulutan na niya ang paggamit ng demonic blood reversion art, sumang-ayon naman ang lahat ng mga tagasunod nito. Sa narinig na ito ng court lady ay nagtataka naman siya sa sinabi nito, nang bigla naman na nagbagong anyo ang isang gwardya ng emissary. Sa nangyari ay nagtataka naman ang ibang mga gwardya ng Eastern Depot na kung papaanong nakapasok ng palasyo ang ganitong klase ng halimaw. Matapos ay galit na sinabi ng court lady na kung anong ginagawa pa nila, at kung bakit pinapanood lamang ng mga ito ang halimaw na nakapasok sa kanilang Imperial Palace, kaya naman ay sinabi nito na magsisugod na sila ngayon din. Sa sinabing ito ng court lady ay agad naman na sumunod ang mga ito at sumugod, ngunit mabilis naman silang nahuli ng halimaw na ito at ipinaguntog sa isa't isa, matapos ay may isa naman na sumugod sa likudan nito, at nagsagawa ng atake sa kanyang katawan, ngunit gaya ng dalawang nauna ay mabilis din siyang nahuli nito, at malakas na idinikdik sa pader. Sa likudan nito ay ang lahat ng mga tagasunod ng court lady ay pinagtutulungan ng madaming bilang ng mga martial artist na gumagamit ng demonic reversal art, ngunit madali lamang silang natatalo ng mga halimaw na ito. Matapos naman na tumalsik ang ulo ng isa sa mga tagasunod ng court lady, ay nagulat naman ang ibang mga nagtatago, sabi ng isa sa mga kasamahan nito na tumahimik lamang siya dahil baka makita sila ng mga ito, at kung magkataon ay lahat sila ay mapapaslang. Dagdag pa nito na mukhang sila na lamang ang mga natitirang buhay, at walang kahit na sino sa kanila ang may kakayahan na labanan ang mga ito kaya naman ay kailangan na nilang makatakas. Ngunit nagtataka naman ito sa mga nangyayari, dahil sa kaguluhan na ginagawa ng mga ito ay dapat ang mga gwardya sa labas ay dumating na sa lugar na ito upang matignan ang sitwasyon, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit walang kahit na sino ang nagtutungo sa kanila. Nang bigla naman na may palm attack sa kanyang balikat, kaya naman ay tinignan niya agad ito, nang makita ay nagtataka siya dahil sa patak ito ng dugo. Kaya naman ay lahat sila ay napalingon paitaas at mula dito ay nakita nila ang isang tagasunod ng court lady na nagmamasid lamang sa kanila. Kaya naman ay sinabi ng mga ito na magsipagtakbo na sila, sa nangyari ay agad naman na sinundan sila ng babae upang paslangin. Sabi ng isa na sa ganitong sitwasyon ay hindi nila magagawang matakasan ang isang ito, ngunit bigla naman itong hinablot ang isa nilang kasama na tumatakbo. Sabi nito na kailangan na niyang isakripisyo ang isa sa mga ito kaya naman ay inihagis niya ito sa humahabol na babae, ngunit madali lamang niya itong napaslang. Sabi niya na kaunti na lang ay magagawa na nilang makalabas dito. Nang bigla naman na nagtungo ang babae sa kanilang harapan, kaya naman ang mag-umpisa na ulit na sumugod ito, ay inihagis niya ang isa pa niyang kasamahan upang isakripisyo. Tinanong naman siya ng isa pa na kung ano ang ginagawa niya. Sumagot naman siya na wala na siyang iba pa na pagpipilian, dahil kahit sino sa kanila ay dapat na makaligtas sa lugar na ito upang magawang ma-alerto ang iba pa, nang bigla naman na bumungad sa harapan nila ang babae upang paslangin sila. Kaya naman ay mabilis niyang itinulak ito sa harapan ng babae, sa nangyari ay takot naman ito habang kakaharapin na niya ang kanyang kamatayan, nang bigla naman na dinakot ng malahalimaw na gwardya ang babaeng humahabol sa kanila, at inihagis sa di kalayuan. Napasabi naman siya na hindi pa siya patay, at mukhang nailigtas siya ng halimaw na ito sa kanyang harapan, kaya naman ay napasabi na lang siya na ang mga halimaw na ito pala ay nasa kanilang panig. Nang bigla naman at tinanggalan siya nito ng ulo, sabi naman ng natitira na mukhang nagkamali sila ng hinala at ang daan palabas sa lugar na ito, ay hindi umiiral, matapos ay agad siya nitong pinagpira-piraso. Sa kabilang banda naman ay sinasabi ng court lady na mukhang tama siya ng hinala sa emissary,
Sabi naman nito sa court lady na wala na siyang oras pa para sa mga pag-uusap at kung sakali na susuko ito sa kanya ay hahayaan niya itong mabuhay pati na din ang mga kasamahan nito. Sa isip niya na ang kanilang unang layunin ay ang matunton ang mga Imperial Palace Guardians, at ang pananggagalingan ng kakaibang enerhiya, nang bigla naman siyang sinagot ng court lady na mukha yatang nagiging gaaman ito, sa sinabing ito ng court lady ay nagtataka naman ang emissary. Kaya naman sabi sa kanya nito na kung inaakala niya ba na sapat na ang mga halimaw na ito upang magawang mapabagsak ang Imperial Palace Guardians, at mukha yatang minamaliit niya ang mga ito. Kaya naman ay sa isang zenyas ng kamay nito, ay may dalawang malakas na nilalang ang dumating sa kanyang tabi, natigilan naman ang emissary sa kanyang nakita, dahil ang dalawang dumating sa tabi ng court lady, ay ang mga courtmaid supervisor. Matapos ay inutusan nito ang dalawang dumating na tulungan nila ang mga taga-silbi na ligpitan ang mga halimaw na sinang-ayunan naman ng dalawa, matapos ay mabilis naman na umalis ang dalawa upang magtungo sa mga halimaw. Sa lugar naman ng mga taga-silbi ay nahihirapan sila na talunin ang bawat isa sa mga halimaw na kanilang mga pinagtutulungan, ang mga ito ay madali lamang na nahuhuli at inihahampas sa lupa upang paslangin. Kaya naman ay sa labis na tuwa ng isang halimaw ay sinabi niya sa mga ito na dahil sa mahihina ang mga ito ay hindi man lamang nila magawang mag-ausan ang katawan niyang ito, nang bigla naman na humiwalay ang ulo niya sa kanyang katawan, nagulat naman ang isa sa kanyang nakitang iyon, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang nangyari sa kanya. Nang makita niya ang may gawa nun, ay agad itong sumugod at tinatanong ang babae kung hindi ba niya sila nakikilala. Ngunit nang umatake na ito ay nabigyan naman siya ng isang counter-attack ng babae. Sa isip nito na ang pakiramdam niya nang tumama ang blade nito sa kanyang katawan ay parang nagbabaga, matapos ay agad naman na hinawakan siya ng babae sa kanyang braso, gamit ang nagbabaga nitong kamay matapos ng ilang sandali pa ay agad na sumabog ang braso na hawak-hawak ng babaeng ito. Matapos ay tinitigan naman siya nito ng masama, at pagkatapos ay inatake ang kanyang mga paa. Sa nangyari ay agad namang napaluhod sa harapan nito ang malaking halimaw. Napasabi naman siya na ibang-iba ang isang ito kumpara sa mga courtmaid na kinakalaban nila kanina, at mukhang ang isang ito ay isang malakas na martial artist. Matapos naman niyang iutos sa iba pa na atakihin ng lahat ang dalawang ito ay humiwalay na ang ulo niya sa kanyang katawan. Matapos ay agad naman na nagsisugod ang mga courtmaid, at sabay-sabay na ginamit ang kanilang nagbabagang kamay sa katawan ng isang gwardya, matapos ay pinagtulungan na ng lahat ang apat na natitirang mga gwardya kasama ang dalawang court supervisor. Sa nakikitang ito ng emissary ay napapasabi na siya na mukhang nasa hindi magandang kalagayan na sila. Dahil kahit na ang matitigas na katawan ng mga ito ay hindi nila magawang mapawalang bisa ang kanilang mga flame attack, kaya naman ay mayroon na lamang siyang isang pagpipilian. Kaya naman ay habang nagmamasid sa mga nangyayari ang court lady, ay agad naman siyang nagtungo sa likudan nito upang mabilis na paslangin ang babae, ngunit nang sinimulan na niyang gawin ito, ay mabilis lamang na nasalag ito ng court lady, matapos ay bigla naman siyang nahuli at nasakal nito. Matapos ay sinabihan siya na hindi maganda ang ginagawa nitong biglaan lamang na pag-atake sa likod ng kung sino. Dahil dito ay nilagyan niya ng malakas na inner energy ang kanyang kamay, at ipinang-atake sa court lady, ngunit bigla naman itong nagulat dahil sa ang braso nito ay parang nababalot sa isang diamante, matapos ay sinabi dito ng court lady na hindi na niya hahayaan pa na buhayin ang kagaya niyang espiya sa loob ng Imperial Palace. Sa isip naman nito na ang pakiramdam niya ay ang kanyang leeg ay malapit ng madurog. Kaya naman ay bigla nitong ginamit ang demonic blood reversal art at nagawang makawala sa kamay ng court lady. Sa nangyari ay bigla naman na napaatras siya dito, ngunit bigla naman na nagulat ang emissary dahil sa may kung sino ang humawak sa kanyang ulo, matapos ay nagpalabas naman ito ng malakas na electric shock. Sa tindi ng sakit na naramdaman niya sa ginawang ito ng ating bida sa kanya ay hindi naman ito maiwasan na mapasigaw. Nang matapos ay mabilis naman na bumalik ito sa dati niyang anyo, at bumagsak sa sahig, matapos ay sinabi nito kay Yuwon na ang akala niya ay tumakbo na ito paalis sa lugar na ito, nang bigla naman na nawalan na ito ng buhay. May nararamdaman naman na kakaibang enerhiya ang court lady sa ating bida,
At gamit lamang ang isang lightning attack ay nagawa na niyang mapaslang ang malahalimaw na emissary, at ang taong ito ay mapanganib. Sa isip naman ng ating bida na mukhang nag-iingat sa kanya ang isang ito kaya naman ay tingin niya na susubukan na muna niyang kausapin siya, sabi ng ating bida sa court lady na hindi nito nais na makipaglaban sa kanya, nagtaka naman ang babae sa kanyang sinasabi, kaya naman ay ipinaliwanag dito ni Yuwon na naparito lamang siya dahil sa kailangan niya ang taong ito, at hindi para maging kaaway ang royal family. Sa sinabing ito ni Yuwon ay bigla naman na nag-apoy ito sa galit. Sabi nito kay Yuwon na anong lakas ng loob nito na paglaruan siya. Siya na isa sa 3 Great Supreme ng Imperial Palace Guardians, dagdag pa nito na kung sa tingin ba ng ating bida na pagkakatiwalaan niya ang mga salita na mula sa taong nang himasok sa loob ng Imperial Palace na parang isang kwarto lamang niya. Sa isip naman ni Yuwon na lumayo siya dito sa lugar na ito kanina dahil sa nakakaramdam ito ng kakaibang enerhiya. Ngunit ngayon ay sigurado na siya na ang enerhiya na naramdaman niya ay ang Imperial Palace Hidden Power. Palagi niyang nababasa sa mga naiwang sulat ng mga dating Demon Lord na hindi nila dapat sirain ang kontrata sa Imperial Palace, dahil sa ang pagtatansya sa Hidden Power ng Royal Family ay napakahirap, at ang kanilang kapangyarihan ay ibang-iba sa mga normal na martial arts. Nang bigla naman siyang sinugod ng court lady at sinasabi sa ating bida na nais niyang makita kung gaano kahuse ito. Kaya naman ay agad na sinalag ni Yuwon ang ataking ginawa ng court lady sa kanya. Sa isip naman ni Yuwon na mukhang inilagay nito ang kanyang apoy sa kanyang kaliwang kamay dahil sa inaakala nito na ang kanyang unang atake ay magiging matagumpay, kaya naman ay sabi ni Yuwon dito na lalabanan na niya ito. Ngunit habang papaatake ang ating bida ay napapatanong naman ito dahil sa nakikita na nito ang kanyang magiging kamatayan ngunit mukhang hindi niya balak na iwasan ito, na matagumpay naman na tumama sa muka ng court lady. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay nawala naman sa balanse ang court lady, ngunit bigla naman niyang tinignan ng masama ang ating bida, at mabilis na nagtungo sa likod nito habang naghahanda ng isang malakas na pag-atake. Mabilis naman na napansin ito ni Yuwon upang magawang atakihin ang court lady gamit ang kanyang braso, sa nangyari ay malakas naman na tumilapon ito sa malapit na pader. Ngunit nang mawala ang usok dahil sa pagkakatilapon nito sa pader, ay mabilis naman na sumugod ulit ito sa ating bida. Sa nangyari ay mabilis naman na nakadepensa dito si Yuwon, ngunit nagpatuloy pa sa pag-atake ang court lady. Sa nangyayari ay napapasabi naman si Yuwon na sigurado siya na tinamaan niya ito sa kanyang mukha ngunit mukhang hindi ito nakakaramdam ng kahit na anong sakit, nang bigla naman na naitulak ang ating bida nito. Matapos na makakuha ito ng kanyang balanse, ay may bigla naman itong napansin. Nakita nito ang mga papalapit na mga apoy sa kanyang direksyon, at hindi din nagtagal ay may malakas na apoy ang lumabas sa kinatatayuan ni Yuwon, ngunit agad naman na nakaalis dito ang ating bida bago pa man ito tumama sa kanya, at mabilis na nagtungo sa harapan ng court lady. Kaya naman ay agad itong dumpensa at napapatanong na kung kailan pa nito nagawang makaalis sa kanyang malakas na atake na iyon. Matapos na magpalabas ng malakas na atake si Yuwon, ay sa lakas nito ay tumagos sa likudan ng court lady ang shockwave nito, na matagumpay naman niyang nadepensahan at makatayo sa kanyang kinatatayuan. Matapos ay napansin ito ni Yuwon, sabi nito na mukhang may kakayahan ito na magpagaling na kagaya ng abilidad na mayroon ang nanomachine. Ngunit ang natitirang flame chi nito sa kanyang kamay ay mukhang nais na kumalat sa kanyang braso, at namamangha ito para sa isang babae na magkaroon ng ganitong klase ng fire chi kahit na ito ay mayroong yin energy sa kanyang katawan, at katulad ito ng yin energy na nagawa niyang makuha sa pamamagitan ng heavenly demonic energy sa anak ng unrivaled sword. Matapos ay hinaypan lamang ito ni Yuwon upang agad na mawala. Sa nakitang ito ng court lady ay napapasabi siya na ang ating bida ay may hindi kapanipaniwalang bilang ng yin energy. Hindi pa ito ang kanyang buong lakas ngunit hindi pa din siya makapaniwala na madali lamang niyang matatanggal ito. Matapos ay sinabi nito kay Yuwon na mukhang nagawa niyang mapasok ang Imperial Palace nang dumedepende lamang sa kanyang lakas upang mailigtas siya,
sinagot naman siya ni Yu-won at sinabi na wala itong kahit na anong intensyon na gawing kaaway ang Imperial Palace, at kung hahayaan niya ang ating bida na dalhin ang isang ito ay tahimik na siyang lalabas sa lugar na ito. Dagdag pa ni Yu-won na ang isang ito ay isang espiya na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na nagpaplano na guluhin ang mundo ng mga taong naninirahan sa Jiangho, at ito lamang ang kanyang pakay, at tingin nito na wala naman siyang mapapala sa mga ito. Nagtanong naman ang court lady na kung ang lahat ba ng ito ay upang magawang mapigilan ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, na sinang-ayunan naman ni Yu-won. Sabi nito na ang Jiangho at ang Imperial Palace ay dapat na maging neutral sa isa't isa, ngunit ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay ninanais na gamitin ang palasyo para sa kanilang mga plano, at ito ang dahilan kung bakit niya nais na malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga ito. Nang bigla naman na nagalit ang court lady at sinabi na kung ganun ay hindi nito hahayaan na makaalis siya dito, ang founding emperor at ang kanyang mga salinlahi ay mabait at kinikilala ang mga taga-Jiangho, at ngayon ay sinusubukan ng mga ito na magkaroon ng kaguluhan sa loob ng Imperial Palace. Sa isip naman ni Yu-won na nailantad na niya ang kaunting impormasyon upang subukang linawin ang hindi pagkakaintindihan, ngunit hindi ito nakikinig sa kanya, at mukhang magkaiba sila ng pananaw sa nangyayaring sitwasyon. Dagdag pa ng court lady na mukhang ang Jiangho ay kailangan ng pamumuno ng emperor, kaya naman ay sinabi sa kanya ni Yu-won na sa ginagawa niya ng ito ay wala na siyang pagpipilian kung hindi ang balaan siya. Nagalit naman ito sa sinasabi ni Yu-won na binabalaan siya nito, kaya naman ay sinabi niya na titignan nila kung hanggang saan siya dadalhin ang kanyang pagiging arogante. Matapos ay tinawag nito ang kanyang mga tagasunod at sinabi kay Yu-won na ngayon ay maari na nitong iwan ang kasikatan na mayroon siya sa Jiangho, dahil ito ay ang Imperial Palace. Dagdag pa nito na sana ay makayanan niya ang paghihirap laban sa kanilang lahat ng siya lamang mag-isa. Sa sinabing ito ng court lady ay napangiti naman ang ating bida, at sinabi dito na sinong nagbigay sa kanya ng ideya na siya lamang mag-isa ang naririto. Nang bigla naman na dumating sa itaas ang mga guardian ng Heavenly Demonic Cult, kaya naman ay napalingon sa itaas ang court lady at napasabi na kung ganun ay hindi ito nag-iisa, nang bigla naman na nawala ang Grand Guardian. Matapos ay agad na lumuhad ito sa harapan ng ating bida at sinasabi na naparito siya dahil sa pagtawag nito sa kanila. Nagulat naman ang court lady dahil sa hindi man lang niya nakita ang pagdating nito sa harapan ng ating bida. Matapos ay lumingon naman ito sa kinaroroonan ng mga alagad ng court lady, at nagpalabas ng napakalakas na killing intent. Sa isip naman ng mga courtmaid na papatanong sila na kung anong klaseng enerhiya ang nararamdaman nila, dahil hindi nila magawang makagalaw, at ang pakiramdam nito ay parang isang pakiramdam na nalalapit sa kamatayan. Nang sumigaw naman ang court lady at tinanong si Yu-won kung ang lalaking ito na ba ang kanyang alas na itinatago. Nang bigla naman na nagsalita na kung sino ang naglakas ng loob na kausapin ang kanilang Demon Lord sa ganitong pag-uugali. At napalingon ang lahat sa nagsalita at ito ay ang Left Guardian, sa isip naman ng court lady na ang inner energy ng isang ito ay hindi din ordinaryo. Nang bigla naman siyang pinigilan ng isang court supervisor at sinabi na kung tingin ba nito ay nasaan siya, dagdag pa nito na ngayon ay huminto lamang ang Left Guardian at kung hindi ito makikinig. Nang bigla naman na nagpatuloy sa paglalakad palapit sa kanya ang Left Guardian. Kaya naman sa galit nito, ay sumugod na siya at sinabi na ngayon ay hindi na niya babalaan pa ito. Sabi naman ng Left Guardian na hindi dapat nito hinahayaan na ialis ang kanyang depensa dahil lamang sa gumagamit ito ng Flame Chi, kaya naman ay sinabayan nito ang atake ng court supervisor. Sa nangyari ay nagkaroon naman ng kaunting pagbitak sa espada nito. Matapos ay ipinalabas niya ang kanyang nag-aapoy na espada, sabi nito na kung gumagamit ito ng Flame Chi, ay ganun din siya. Kaya naman ay inatake ito ng Left Guardian gamit ang kanyang Sword of Crimson Fire, na kayang pumutol ng apoy. Sa nangyari ay agad naman na nabasag ang nagbabagang espada ng court supervisor, matapos ng sabayan ng dalawa ay nagsanhi naman ito ng isang malakas na pagsabog. Agad naman na napa-atras ang court supervisor sa harapan ng Left Guardian, ngunit naiinis naman ito dahil sa nagawang maputol ang isa niyang braso. Sabi ng Left Guardian na ninais niyang saksakin ito sa kanyang puso, ngunit nagawa niyang maiwasan ito,
ngunit nagawa ng mga ito na matalo ang mga martial artist na gumamit ng demonic blood reversal art, at mukhang nagtataglay ang mga ito ng martial prowess na may kukumpara sa isang evolutionary realm. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.